Ilang subpoena pa ang inilabas ng House Committee on Justice para sa pagdinig nito sa April 14, kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga pinadalhan sa pagtuto ni Tina Panganiban Perez. Sa subpoenang ipinadala ng House Justice Committee, pinahaharap nila sa pagdinig sa April 14 si State Auditor Gloria Camora ng Commission on Audit o COA. Pinapadala nila kay Camora ang mga dokumentong isinumite sa COA ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasama rito ang mga check at voucher transaction mula December 2022 hanggang July 2023, liquidation reports at sworn certification ng mga kaukulang opisyal. Magugunitang kasama sa mga naungkat na dokumento ng Kamara noong 19th Congress kaugnay sa confidential funds ang mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga individual na walang birth, marriage o death certificates gaya ni na Mary Grace Piatos, Milky Secuya at Kokoy Villamin. Confirm na yun darating. Natanongin lang yung kuha, meron bang notice of disallowance or na fully satisfied ba ni VP Sara yung explanation niya doon na instead na meron siyang notice of disallowance, yung explanation niya doon sa mga audit observation memorandum was acceptable to COA. Yan lang yung issue doon eh. Sa subpoena na ipinadala naman kay BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, pinasusumite naman ang mga tax record ni VP Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at iba't ibang negosyo. Kabilang dito ang annual income tax returns ng mag-asawa mula 2007 ng Vice Mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2025 ng bise na ito. Hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. Isa pang pinadala ng komite ng subpoena para sa April 14 hearing si Attorney Cynthia Viñas Pantonal na nagnotaryo ng affidavit na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga. Kasama sa pinasusumite kay Pantonal ang original na kopya ng affidavit ni Madriaga. Kung you are required to testify, even if you are a person deprived of liberty, nakakulong ka, hindi ka naman pwede magsinungaling eh. But dahil nakakulong ka, madali kang ipatawag kung the subpoenaing body is authorized to require your presence. Ganoon yun. Hindi pwedeng musapa. Unless na magkasakit siya na hindi siya makalakad or bedridden siya or he has infectious diseases na kailangan may certification yung doktor. That is the only fact na pwede siyang mag-excuse muna na hindi attend. Nauna nang pinasabpina ng komite si Madriaga para humarap sa pagdinig. Natanggap na ni Madriaga ang sabpina kahapon. Idiniin sa mga sabpina na ang hindi pagsunod dito ay may katumbas na parusa sa ilalim ng batas. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.